Magandang umaga sa ating lahat. Bago po tayo mag-umpisa, nais ko lang po basahin ang salita ng Diyos sa matatagpuan sa 1:4, verse 23 to 24. Subalit dumating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat gayon ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, napayan sila at kalanggalan sa Lord sa lahat. Lord God, we praise you and glorify you this day, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami sa isang buong linggo na ibinigay niyo sa amin, Lord God. Isang buong linggo puno ng inyong paggabay, isang buong linggo puno ng inyong pagmamahal, Lord God, and isang buong linggo full of your blessings, Lord God. Salamat po kami sa patuloy na pag-iingat sa aming pang-araw-araw na gawain, Lord God. Pagsama niyo sa amin, Panginoon, through our highs and low, Panginoon, na kasama ka po namin sa pag-celebrate ng aming mga kasiyahan at gayon din sa aming mga kalungkutan, Lord God. Hindi mo po kami pinabayaan, hindi mo po kami iniwan, Lord God. We thank you, Lord God. Panginoon, magpasalamat din po kami sa buhay at lakas ng bawat isa na yung binigay sa amin ngayon, Lord God. Yung pinagkalob sa amin ngayon, na kung saan, Panginoon, namin ito nagamit upang kami magkasama-sama, Panginoon, sa inyong tahanan, nagsama-sama ng bibigay papuri at pasalamat sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ngayon din, Panginoon, nagsalamat din kami sa mga problema na dumating sa aming buhay, sa mga consequences na buhay sa amin, Lord God, na inyong pinagay po sa amin, Panginoon. At dahil po dito, lumago po kami as your child, Panginoon. We thank you, Lord God. Noon sa mga oras na to, kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, Lord God. Hayag man to, hindi, salita man to, gawa, Lord God, kami po humingi ng kapatawaran sa mga to. Naway, Panginoon, patuloy mo kami ninisin, Lord God. Patuloy mo po kami baguhin. Help us, Lord God, to repent to our sins, Panginoon, na kung saan ang mangyayari, Panginoon, ay maging for us to be the better version of ourselves, Lord God. A version of ourselves na nabibigay ng pag-aalay at pagpupuri sa inyo, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, kanina po nanalangin na sa oras na ito ay gabayan niyo po ang bawat isa. Bigyan niyo po ng guidance and wisdom, Lord God, ang alagad niyo na mag-aalay ng inyong mabubuting salita, Lord God. Patuloy niyo po siyang i-bless, Lord God. Patuloy niyo po siyang gabayan. Patuloy niyo po siyang bigyan ng wisdom, Panginoon, sa paghahayag ng iyong salita. At taway mahayag niya po ang inyong mabuting balita na kung saan on a way that you wanted, Lord God. On a way that you wanted na ipaalam sa amin ang iyong salita. Lord God, ngayon din, nalangin po ako na patuloy niyong gabayan ang praise and worship team, Panginoon, na magbabahagi ng mga magandang awitin na magbigay papuri at pagsamba sa inyo, Lord God. Patuloy niyo po silang i-bless, Lord God. Bless niyo po ang buhay. Bigyan niyo po sila ng pag-iingat. Ngayon din, Panginoon, sa programang ito, na ikaw po ang patuloy na may itaas. Ikaw po ang aming patuloy na mabigyan pasalamat. Ikaw po ang patuloy na mapapurihan, Lord God. Muli, Panginoon, ang presensya mo naway ang aming maranasan sa mga oras na ito. Ikaw po ang aming may itaas at mabigyan papuri. Yun lang po. Amo sa dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Umpisahan po natin na ating gawain sa pag-aawitan at sa pagpupuri sa ating Panginoon. Awitin po natin tong This is the Day at marapat lang po that we be glad in it. Awitin po natin. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will be glad and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Sige po tayo umikot. Batiin po natin ang ating mga kapatiran. Kabayan, kamustahin. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our
that shines with hope and grace fills the sky. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Let's sing His name, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. What happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Patuloy po natin sambahin na ating Panginoon. Patuloy po natin itaas ang kanyang ngalan. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all things, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and
of glory, the King of all grace. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, all that you've done for me. Sama-sama po natin awitin, worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life for us, Jesus, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Awitin po natin. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Patuloy po natin awitin itong mga awitin na to na may pagtitiwala sa ating Panginoon, na nagtitiwala tayo sa Kanya ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough.
trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. Oh, I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Yan, sabi po sa Psalms 34:4, I sought the Lord and He answered me and delivered me from all fears. Sa Tagalog po, ang aking dalangin dininig ng Diyos, inalis niya sa akin ang lahat kong takot. And that's enough reason para pagkatiwalaan at i-put ang trust natin sa ating Panginoon. Amen po. Kaya awitin po natin itong awitin na ito ng buong pagtitiwala sa ating Panginoon. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord,
Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, you're worthy, Lord. Oh, you're worthy, Jesus. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our
your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Minsan pa. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Amen, Panginoon. Tunay nga, Lord, na Ikaw ang Diyos na walang katulad. Ikaw ang Diyos of new and good things sa buhay namin, Panginoon. Kaya sa iyo namin binibigay lahat ng naming pagtitiwala. We have hope in you, Panginoon, knowing that you are the God, the King of Kings, the Lord of Lords, and you alone are worthy of our praise. Kaya pinupuri ka namin, tinataas ka namin sa aming buhay, sa aming kalagitnaan. Purihin po natin ating Panginoon, palakpakan po natin siya. Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Aking pong inanyaya sa unahan ang mga nais na ibalik ng papuri at pasalamat sa Panginoon. Kagaya ng ating inawit, no, ang Diyos ay naging mabuti sa bawat sa atin. Amen po ba ron? Amen. Pupurihin po natin ang Panginoon. Tayo ay umuko, tayo ay dumalangin sa ating Panginoon sa umagang ito. Kami po, Diyos, ay lumalapit sa inyong banal na pangalan. Kagaya na aming inawit, Panginoon, tinataas po namin ang inyong dakilang pangalan sa umagang ito. You deserve all the praises, you deserve all the glory, Panginoon, for all the good things that you have been doing, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa isang linggo na nagdaan sa aming mga buhay, kung saan sinamahan mo kami, iningatan, biniyaan, Panginoon. Salamat sa iyong pag-iingat. Salamat sa probisyon na nanggagaling po sa inyo, Panginoon. Salamat ng maraming Panginoon, maging sa mga pagsubok ng buhay na iyong pinararanas sa amin. Bagamat may mga pagkakataon, Panginoon, na kami ay nanghihina, napapagod, pero Panginoon, sa umagang ito, lubos ang aming pasalamat dahil nandito muli ang bawat sa amin. Salamat ang maraming Lord, for bringing us here, Panginoon, sa lugar na ito. At salamat, Panginoon, sa pagdaragdag mo ng taon sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa mga maayos sa pagsama ng mag-asawa, ng pamilya. Salamat, Panginoon, sa kasagutan mo, Panginoon, sa mga kahingian, sa iyong probisyon, sa aming pangangailangan. Salamat, Panginoon, maging sa pagpapagaling mo sa aming mga karamdaman. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na pwede po naming takbuhan at lapitan sa panahon ng pangangailangan. Kaya, Lord, sa umagang ito, buo ang puso ng bawat sa amin. Lumalapit kami sa inyong harapan na punong-puno, Panginoon, ng pag-asa. Punong-puno ng pasalamat, Lord. Wala na po kaming ibang pwede pang sabihin kundi, Panginoon, salamat. At hayaan mo, Diyos, sa pong paglapit ngayong umaga, tanggapin mo, Diyos, sa bawat puso, ang bawat labi, Panginoon, na narito ngayong umaga na nagsasabing, Ikaw ay mabuting Diyos sa amin. Panginoon, salamat dahil Ikaw po ang naging patnubay po ng bawat sa amin. Kahit, Panginoon, sa panahon ng mga kalungkutan, kaguluhan, sa panahon, Panginoon, ng aming pong mga katanungan, yet still, You have been a faithful God sa bawat sa amin. At hayaan po, Panginoon, na sa pagtayo ng aking mga kapatid na narito sa unahan, pagpalain mo, O Diyos, ang mga pasalamat na ito. Mawa sila, Lord, ay maging mabangong samyo ng handog, Panginoon, sa inyo. At wala kaming ibang itataas. Wala kaming ibang pupurihin at sasambahin, kundi Ikaw po lamang. We acknowledge everything, Panginoon, ay nanggagaling po sa inyo. At lahat ng ito ay hindi rin mapapasa amin kung hindi dahil sa biyaya mo, Panginoon. Kaya naman po, Lord, lubos ang pupuri namin sa umagang ito. Tanggapin mo, O Diyos, ang pasalamat na meron ang aming mga puso. Mga kapatid, hayaan ninyong banggitin natin ang paalala natin, Panginoon, sa aklat ng mga bilang. Pagpalain nawa kayo ni Yahweh at ingatan ni Yahweh. Kahabagan kanawa at subaybayan ni Yahweh.
Ingapi ka, Panginoon, at bigyan ng kapayapaan mula ngayon at magpakailanman. Purihin ka, Panginoon. Binalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po, Panginoon. Makakabalik na po kayo sa inyong mga kanya-kanyang upuan. So umagang ito po tayo ay nasa huling linggo. Tama? Huling linggo. Tama. Huling linggo ng January. At praise God kasi imagine sa taong 2025 naka-isang buwan. Naka-isang buwan na tayo. Palakpakan naman natin ang Lord sa isang buwan. Ayan, sabi nga kanina napakaraming way na tayo ay magpasalamat sa Panginoon sa umagang ito. Kuya Lawrence, pwede ang ating message sa umagang ito. Okay, so the topic that we have this morning is continuation pa rin ng series natin doon sa series na pinag-aaralan natin, Bunga ng Pag-asa. And so umagang ito, pag-aaralan natin yung tinatawag na Saving Hope. Sabihin ninyo lahat, hope. Hope. Ayan, hope, no hope. Ayan. Saving hope na makikita natin sa aklat ng Romans chapter 8 verse 24 and 25. At bilang paalala sa atin, tayo po muna ay magbasa ng salita ng Diyos na meron din naman sa inyong screen. Basahin po natin yung teksto natin sa aklat ng Romans 8, 24 to 25. O sabay-sabay natin basahin in English, 1, 2, and 3. For in this hope we were saved. Now hope that is seen is not hope. For who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. O Tagalogin natin para mas maintindihan natin lahat. 1, 2, and 3. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi yon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito ay nakikita na niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Tayo po yung tayo ay manalangin. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, kami po, Panginoon, ay lumalapit at tumihiling muli ng inyong pagsama sa amin. Pagkilos mo sa amin, Panginoon, hayaan mo na inyong mga salita ang siyang magturo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Buksan mo, Lord, ang mga puso, ang mga isipan, ano man na merong alalahanin kami, Panginoon, sa umagang ito. Ito po, Panginoon, ay aming isinasantabi. At hayaan po, Panginoon, ng iyong salita ang siyang pumasok at magtumimo sa amin, Panginoon. Magbigay ng pag-asa sa bawat sa amin. Purihin ka po. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. So, kanina binanggit ko ang title ng ating pag-aaral sa umaga ito is entitled Saving Hope. Saving Hope. Pag narinig natin yung word na pag-asa, na hope, Tagalog kasi niya ay pag-asa. Tama ho ba? Pag-asa. At doon sa verse natin mismo, kung titingnan ninyo, ilang pag-asa meron dyan? 1, 2, 3, 4, 5. Si Ate Len kasi nakita ko, alam ko, asahan kasi, Asahan to, kaya pwede tayong umasa kay Ate Len mamaya. Pag-asa, or hope. Gano ba? Pag sinabi ho nating pag-asa, ano yung kaya pwede nating pangawakan sa mga salitang ng Panginoon sa umagang ito? Pag binanggit natin yung word na pag-asa, sabi rito, in this year, what are you looking forward to? Ano yung tinitingnan sa taon na ito? Kaya tinanong ko kanina pang-ilang Sunday na ngayon? Pang-apat. Last Sunday of the month na ngayon. Marahil yung iba sa inyo, Disyembre, meron kayong mga pinagpe-pray, meron kayong mga inaasahan na sana pagdating sa taong 25, ganon-ganon. Tama ho ba? Meron kayong ganon? Meron? Yung naglagay ng mga bilog-bilog noon sa nung New Year, di ba? Bakit ang mga Pilipino ganon? Every end of the year, we wanted to have that time na Ako nga, natutuwa nga ako sa mga Pilipino Kahit na wala ng pera yan, kahit na kunti na lang ang pera, Filipinos will make it sure na pagdating ng 31, meron akong bilog-bilog sa aking handaan. Totoo hindi? Paano kung papaya yung nahandaan nyo? Hindi bilog, medyo haba yun. So, paano magiging taon mo 2025? Why? Because we Filipinos believe na sana na inaasahan natin na yung mga, sabi nga yun naman pabahiin ata, na inaipasa sa atin, na sana itong mga bagay na ito magdadala sa akin ng magandang bagong taon. Tama ho ba?
O ngayon, kung ang Pilipino ay maraming mga naging bilog-bilog noong panahon na yun, January pa lang, kung kakamustahin kaya natin ang ating kalagayan ngayong January, effective yung bilog-bilog sa tingin nyo? Sino sa inyo yung hindi nagkasakit ngayong January? Diba? Lahat ng tao ata ngayon, may ubong may sipon eh. Tama, singhot na singhot, ganyan. Diba? Sabi ng mga Pilipino, sana pagdating ng bagong taon, ay meron akong bagong trabaho. Ayan. O meron na ba sa inyo naghahanap na dati walang trabaho ngayon, January, nakahanap siya ng trabaho. Or meron pa iba na hanggang ngayon naghahanap pa rin ng trabaho. Diba? So, si Aya, gumaganon-ganon, no? Hindi ko alam kung hinahanap niya ang trabaho, siya hinahanap ng trabaho. Diba? Marami tayong mga bagay na inaasahan natin noong taon na to na sana, no? Ang hope natin sana pagpasok ng taon, maganda yung pasok sa akin ng taon, no? Na sana pagdating ng January, yung business ko lumago, no? Marami ako mag-iba customer, marami ako mga maging parokyano, sana mas yung sales ko this year mas maigi kaysa sa nakaraang taon. Sa amin sa kumpanya, every January, meron ho kami tinatawag na kick-off meeting. Pag sinabi natin kick-off meeting, ito yung simula. Nung tatakbuhin mo para sa buong isang taon. Tinatarget yan ng mga kumpanya. Ano yung mga targets na meron ng kumpanya? Excuse me. Sabi ng mga ibang kumpanya, sana madoble yung sales natin sa taon na ito. Sana yung ating mga customer ay mas magkaroon ng mas magandang produkto na matatanggap sa taon na ito. No? At marami tayong mga bagay na inaasahan natin sa taon na ito. Kahit na nga daw tayo ng mga ordinaryong nilalang lamang, sabi nito ay nangangailangan yung tinatawag natin na pag-asa. Sabi nito, if we don't have something out there that that excites us, we are in trouble. Sabi ni pakinext ko yan. Sabi ni Charles Swindoll, tingnan nyo, man can live without food for 30 days. Oh, kaya yun? Sino gusto tumesting yan? Kaya naman pala mabuhay 30 days. No. Papapayat kayo, pwede. Man can live without water for 3 days. Pwede. Kaya pala, walang inuman ng tubig. Man can live without oxygen for 3 minutes. Tandaan nyo, mga kabataan na, mukhang ninunod sa kabataan, testingin ata ito ng mga kabataan no? Pero ano sabi niya? But man cannot live without hope, even for just 3 seconds. No? Pag nawala yung tinatawag natin sa Tagalog kasi yung word na hope, tinatawag natin ito na pag-asa. Tingnan natin, bigat nitong statement na to. I cannot live without hope, even for just 3 seconds of my life. No? Every time na tayo ay babangon sa umaga, marami tayong mga inaasahan na mangyayari sa buong maghapon. Tama ho ba? No. Maasa tayo na sana maghapon natin, safe tayo. Maasa tayo na sa araw na to, ma-accomplish ko yung aking mga kinakailangan na ma-accomplish. No. Gaano siya kahalaga sa buhay natin? Sabi to, hope is something as important to us as water is to a fish. Kung kaano kailangan ng isda, ng tubig para mabuhay, ganito daw ang pag-asa. As vital as electricity to a light bulb. Walang silbi ang mga ilaw na ito kung wala namang kuryente. Kahit anong ganda pa ng mga ilaw na yan, kung wala namang kuryente, hindi rin siya uubra. It is an essential as air to a jumbo jet. Parang paano lilipad ang mga eroplano kung hindi naman sila magkakaroon ng hangin na lilipran. And then, hope is basic to life. Without the needed spark of hope, we are doomed to a dark, grim existence. Gaano karaming mga tao ang kapag nawalan ng pag-asa, saan na pupunta? Sige nga ho. Ano nagiging final destination ng tao pag nawalan ng pag-asa? Suicide. Tama? Gaano karaming mga suicide notes ang nakasulat ay nawalan na ako ng pag-asang mabuhay. Nawala na ako ng gana na mabuhay. Nawala na ako ng force, ng motivation sa aking buhay para ipagpatuloy ang aking buhay. Kaya nga, karamihan sa mga nakikita ho natin, yun ba talagang kinitil na lang ang kanilang sariling buhay, tinahapusan na lang kanilang buhay. Bakit? Kasi Kasi dumating sila sa pagkakataon ng buhay nila na
wala-walan sila ng pag-asa. Ay, totoo kung tayo dumadating sa ganoong pagkakataon ng buhay natin. No? Dumadating ba kayo sa panahon ng buhay na parang yung feeling mo, dead end na. Wala ka nang mapapala. Wala na atang pupuntahan. Estudyante ka, ginawa mo ang lahat para mag-aral na mag-aral. Pero inaasahan mo, first honor ka, yung pala, ikaw ay Buti ko second honor lang no? Naasahan mo, aral, valedictorian, first honor ako. Bago pagdating sa dulo pala, ikaw pala ay ikaw pala nasa dulo ng klase. Di ba? Inaasahan mo na sana na itong mga trabahador ko, maayos sila para magandang output ng kumpanya. Pero bilang isang may-ari ng kumpanya, minsan di ba napapaisip ka, bakit ganoon? Ang daming mga sitwasyon na parang hindi pabor sa akin. Meron ba sa inyong umasa na babayaran siya sa kanyang utang? Meron? Sabi ng iba, Kuya Pars, hindi na ako umaasa. Di ba? O sabi nga natin, asa pa. Di ba? Kapag pag dumadating tayo sa ganung pagkakataon ng buhay, na para bang wala nang kasunod, then end na. Ito yung sinasabi sa atin dito, no? Ganun siya kahalaga sa atin. Kaya minsan nga, yung iba, pag napagod na, tumitigil na lang O kamusta yung anak mo? Ay naku, wala nang pag-asa yan. Hindi na magbabago yan. Diba? Diba pinagpe-pray natin yung anak mo na sana makasama natin sa church, makasama natin yung asawa mo. Ano narinig minsan doon sa iba? Sabihin ba, naku, hindi na ako umaasa. Diba? Wala na, Kuya Pers. Diba? Sa mga kabataan, nanligaw ka noong December. Anong inaasahan natin? Anong inaasahan? Jason, ano inaasahan mo? Joke lang, Jason. Joke lang, Jason, no? Ano inaasahan? Na ikaw ay sasagutin. Tama. Nare-replyan yung pagmamahal mo. Todo effort ka noong December, di ba? Dami mo na pamaskuhan. Di ba? Tapos pagdating ng January, wala lang. Di ba? Kaya minsan, kahit nga kabataan minsan, tayo bilang mga mas nakatatanda, pag nalaman natin, ano nangyari doon sa anak mo? Ano nangyari sa naku, na-depress. Bakit? Binasted O kaya, iniwan ng jowa. Di ba? Nagiging bagsak ang buhay ng isang tao kapag siya nawalan ng kahit nakatiting na pag-asa. Kaya nga, di ba, tinatanong ng mga kabataan dyan, may pag-asa ba ako? Di ba? Meron ba nakikita na aasahan sa iyo? Ganyan, di ba? So, kung titignan natin, sabi to, in the aspect of our Christian life, sabi dito, sa aklat ng Hebrews chapter 6, verse 18 to 19, therefore, tayo raw, who have fled to Him for refuge, tayo na kumapit sa ating Panginoon, habang tayo nakahawak sa Kanya, sabi doon, as we hold to the hope that lies before us, this hope is a strong and trustworthy anchor for our souls. It leads us to a certain curtain into God's inner sanctuary. Tagalogin natin sa aklat ng Hebrews chapter 6. We have this, Tagalogin. Sa ibang version, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. Sino yung tinutukoy doon? Sa earlier verse, sinasabi doon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang Diyos, kapag siyang ginawa natin, parang sabi nga pag ganyan, parang angkla ng buhay mo, we have a life that is firm and secure. Naniniwala ho kayo doon? Amen? Di ba? Na kahit, ano ba purpose ng angkla? Kung titingnan natin, ano ba purpose niyan sa mga barko? Yan ay malaki, mabigat, inilalaglag yan sa gitna ng dagat. Mostly kailan? Kapag ba tahimik ang dagat, kailangan mo ng angkla, umaandar yan Pero bakit iniaangkla minsan ang mga barko? Kapag kayan ay inangkla, lalo sa mga panahon na malakas yung bayo, yung mga lakas ng bayo. Kasi pag kayan ay tinanggal nila, matatangay ka na matatangay. Pero sabi ng Bible, kapag nakaangkla ang buhay mo sa ating Panginoong Jesus, our soul is firm and secure. Amen po ba ron? Amen. Wala kang duda, hindi ka kakabahan. Bakit? Kasi si Lord ang inaasahan ko. Amen po ba ron? Maraming tao, kasi kanina, sabi ko nga kanina, ay nawawalan ng pag-asa sa buhay. And like, siguro nakita nyo si Judas, nung siya ay nawalan ng pag-asa na mababago pa ang kanyang buhay, nung kanyang tinatwa sa ang ating Panginoong Jesus, si Judas himself, nag-suicide.
Suicide is born out of a profound sense of helplessness. Yung tipong pag wala ka ng magawa at wala ka ng pag-asa, wala ka na nakikitang solusyon sa problema mo, yung iba, tinatapos na lang ang kanilang buhay. Nakakalungkot. Marami ba, ba't natin kailangan umabot sa ganoong pagkakataon ng buhay? Ako may mga kakilala na minsan, tagal na silang naghahanap ng trabaho, ang tagal na silang naghahanap ng mga papangasawa, pero merong mga pagkakataon na minsan sabi niya pinagpapasa Diyos ko na lang. No. Pinarinig yung term na yun, pinagpapasa Diyos ko na lang. Bakit? Ba't ganun ang sabi mo? Sabi niya, kasi wala na akong nakikitang pag-asa. Pero bakit ganun? Pinagpapasa Diyos ko na lang. Na para bang ang Lord na lang lagi ang last resort. No. Pag ginawa mo ang lahat, napagod ka, nilabas mo lahat ng resources mo, and you did everything that you can, bago walang output, sabihin ng Pilipino, pinagpapasa Diyos ko na lang. No, it should not be like that. No. So, tingnan natin sa umagang ito. No? Actually, 4 na bagay lang naman ito ang ating magbabasihan base doon sa teksto na ating binasa kanina. Makikita nyo doon, iba't iba yung word na pag-asa or hope in English. So, bago tayo magtuloy, tingnan mo natin, ano yung unrealistic hope? Bibigyan definition natin, the real hope, yung saving hope na pinag-aaralan natin, against do sa nakagawian or na ating laging inaasahan na lang natin sa ating buhay. So, what is unrealistic hope? Pag sinabi natin unrealistic hope, yan. Ito kasi ay, minsan ang termino natin, is not in the light of God's Word. Pag unrealistic, ang hope, anong makikita natin? Sa aklat, basahin ko doon sa ating, sa ating text ulit. Tagalog, dito lang sa Tagalog. Okay, sabi to, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi yun matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. Pasinin nyo, doon sa ating mong mismong binasang verse. Sabi ni Paul, kapag nakikita mo na yung output, sabi doon, hindi na matatawag na na hope. Kasi alam mo na, yung ending. Malinaw ho, Kasi akala ng iba, inaasahan ko na sa 15 may sweldo ako. Regular naman yun, di ba? Tuwing 15 talaga, may sweldo, di ba? Pero sabi dito, sabi ni Paul, kung matatawag daw natin na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sabi niya, hindi yun matatawag na pag-asa kung nakikita mo na yung output ng iyong inaasahan. Ano inaasahan nyo every morning? No? In your everyday routine. No, di ba? Sana na maasa ko na ang aking may masasakyan ako ng maayos. No? At umaasa ako, pagbukas ko ng ref, mamaya, pag uwi ko sa bahay, ay may laman ang ref. Mga ganon. No? O kaya, umaasa ako na pag uwi ko, meron kaming kakainin sa bahay. No? O rin kayo ba umaasa dyan sa inyong mga inuupuan? No? Kuya Pers, kasi kung wala akong tiwala dito sa inuupuan ko, baka sa laki ko, ako'y guguho dito. No? Sabi doon, kapag ang isang bagay na meron na tayong nakaranasan sa ating buhay, ay matatawag natin, we cannot call it, yung tinatawag na ito ay pag-asa pa. Kaya sabi ni Paul, di ba, sinong tao ang aasa pa kung nakikita mo na yung output? No. Ito kasi yung maling preconception natin. Sabi niya dito, hope does not happen by chance. No, sabi dito, hope does not happen by chance. Hindi ito pwede yung naisipan lamang ay ito ang tatawagin natin na pag-asa. It's not about thinking about hope in our everyday routine. Hope is not something that happens as you are expecting it in your personal life. No? Kaya nga, kapag tayo ay asa na lamang doon sa tinatawag natin na yung nakikita natin,
actually, dito maraming nagkaka-problema. No? Sana bukas, naasahan ko bukas hindi uulan para ako ay maayos sa aking lalakaran. Naasahan ko yung aking tinayaan na number lumabas sana, no, para naman makaahon ako sa kahirapan, no. Naasahan ko na sana yung aking binigyan ng effort ay magkaroon ng output sa akin. Sabi nito, biblical hope is not wishful thinking, it's just the opposite. No. Ang problema kasi sa maraming mga tao, nakatuon ang bagay natin saan? Doon sa nakikita lamang. Yung agad mong makikita. Yung ine-expect mo na ito agad ang kalalabasan sa ating mga buhay. So what can we learn from this in our personal life? No? So sana maging yung definition natin, yung tinatawag natin na unrealistic hope ay maging mas maayos at matatag sa ating pong mga buhay. Amen po ba ron? So ngayon titingnan mo natin, ano yung hindi? Ano yung hindi? So, okay. So pangalawa, sabi rito, we have our genuine hope. No? Our hope is based on genuine trust. No? Our hope is based on genuine trust. Ayan. Tingnan natin. Tuloy natin yung teksto natin kanina. Sabi na Paul, ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng ano raw? Ng buong tiyaga. Hinihintay natin ang isang bagay ng buong tiyaga. Yan. Titingnan muna natin yan, yung ating nakasulat sa ating text ngayong umaga. Pag tayo raw ay umaasa sa isang bagay na hindi natin nakikita, ano ang inyong pakiramdam? No? Naiinip na ba kayo? No. Kayo ba ay nawawalan na ng pag-asa sa buhay? Ito kasi ang problema. No? Kung kanina, para masabi natin, ang dali ng hope, Kuya Perse, kasi alam mo naman yung output. Nakikita mo yung pwede mong future na inaasahan mo. Pero ang tanong, pag umaasa ka pero hindi mo nakikita, dito tayo nagkakaroon ng iba't ibang kalagayan. Personally, kapag nararanasan nun natin yung mga ina-expect, sabi niya, expectations natin sa ating mga buhay, dito nagkakatalo ang mga Kristiyano at kahit ang mga hindi Kristiyano. Sabi dito, genuine hope is based on genuine trust. Ito ay nakadepende sa pagtitiwala natin or having an experience and knowledge of the one who gives us hope. Marami sa aklat ng Biblia ang nagpakita ng pagtitiwala sa ating Panginoon at sila ay umasa sa kanilang mga ginagawa para sa Panginoon. Kapag ang isang magsasaka ay nagtanim ng kanyang mga punla, anong inaasahan ng isang magsasaka? Na after 3 months, ako ay aani. After 3 months, magkakaroon ako, mababawi ko yung aking inilaan na puhunan. Huwag lang sana magkakaroon ng peste or huwag lang sana magkakaroon ng mga bagay na hahadlang para magkaroon ako ng ganoong kalagayan. Ito yung tinatawag natin na tunay na pag-asa. Genuine. No? Or umaasa tayo na sa ating buhay magkaroon ng output. For example, pag tayo ay merong sakit at karamdaman, pupunta ka sa doktor, di ba? Pupunta ka sa doktor. Ano ang expectation mo? No. Gagaling ako. Pero parang pag pupunta ka sa doktor, alam mo, medyo may iba ka nararamdaman. Diba? Anong magiging kalagayan ng ating puso pagkaho ganoon? Diba? Parang gagaling kaya ako? Diba? Kaya anong tendency natin? Hanapin ang alin? Hanapin yung pinakamagaling, Kuya Pers. Hanapin ko yung pinakamagaling na doktor. Hanapin ko yung, Kuya Pers, yung pinakamagaling na espesyalista sa lahat ng bagay. Diba? Bakit? Kasi hindi ka sigurado. Hindi ka sure doon sa magiging output mo. No? Ang daming mga tao na minsan they're not expecting time in their life na na okay naman ang lahat until such time na
may biglang sitwasyon ng buhay na minsan magtutulak sa atin, magkaroon tayo ng katanungan sa ating buhay. No? Recently, nakikita natin sa mga balita ang trahedya sa ibang bansa. No? At kahapon nga, pinapanood natin just yung nasusunog doon sa yung sunog sa US. No? Sabi ko, di na tapos-tapos. No? Lipat na lipat. Sabi ko, parang buhay yung apoy. No? Talagang lilipat, magsisimula siya doon. Sabi ko, parang ano yung kakalagayan mo? Kung ikaw, isa doon sa owner ng mga bahay na naandoon, anong i-expect mo sa taon na ito? Parang nabubuhay ka sa kakabaka-baka. Baka kami yung susunod na masunugan dito, kami yung susunod na mawalan ng tirahan. Ganyan di ba? Pero sabi ito, what can we learn from what Paul have said? Umaasa tayo sa hindi natin nakikita. We have that great expectation. Hinihintay natin ito ng buong tiyaga. Kapag naghihintay ba kayo, mga kapatid, nagtsatsaga kayo? Ano opposite nito? Hindi makapaghintay. Tama? Pag tayo nawala ng tiyaga, hindi ka na makapagtiis. Ano nangyayari? Hindi na natin, gumagawa tayo ng sarili nating desisyon at na sarili nating pagkakataon para matupad yung ating inaasahan. Diba? Minsan ito kulang sa maraming mga Kristiyano no? Yung tiyagaan ng paghihintay. Madali tayong mainip sa ating buhay. Gusto agad natin, instant ang sagot. Gusto natin, instant agad. Na pag nag-pray tayo, Lord, ito yung ina-expect ko na sagot agad. Pero, as we stretch yung ating spiritual life, makita ko natin, nakasama sa tunay na pag-asa ay yung tinatawag natin na paghihintay ng buong tiyaga. No? Gaano tayo nagtitiyaga sa ating mga buhay? No? Pag tayo ay nabigyan ng isang pagkakataon sa maraming beses, ang isang tao, ang isang Kristiyano, gusto niya agad sariling paraan. Ito like kung binabanggit, di ba? Minsan may kailangan tayo. Example, kailangan mo ng financial aspect. Walang-wala na talaga Kuya Perds No? Kailangan ko na talaga gumawa ng paraan Pinag-pray ko nga kanina, ganito, ganyan, malapit ako sa Panginoon. And then pag uwi mo sa bahay, nasa lubong mo yung Bombay na nagpapautang doon sa tindahan, sa tapat ninyo. Lord, siya na kaya? Di ba? Gusto natin, kahit may ganun tayo Pero ang Diyos tinitingnan tinitingnan ng Diyos sa atin muna, teka, tiyaga ka. No. Ito yung missing talaga, honestly. Kaya sa mga kabataan, lagi namin binabanggit ito. No. Maraming mga kabataan, nagkamali na ng desisyon sa buhay. Bakit? Kasi kinulang sa paghihintay ng may tiyaga. No. Kaya mga kabataan, pag hinihintay nyo at umaasa kayo ng inyong partner in life, pinagtsatsaga ang hintayin yan. Amen? No. Lagi yung naririnig yan Para bang, sabi niya, para ka nakaabang sa isang bunga. Hindi pinipitas agad. No? Kasi pagka inagad mo yan, ay hindi siya hindi mo siya ma-enjoy yung mga ganong pagkakataon. Okay, so, yun yung pangalawang tinitingnan natin. Ito ay genuine hope. Ngayon, pagdating sa pangatlo, tingnan natin ito yung stages. Ito yung stages. Sabi doon, what is a demonstrated hope? Ngayon, kanina, alam natin ano yung hindi hope. Pangalawa, ano yung basis natin? Ito yung parang nagtsatsaga. Ngayon, habang ikaw ay nagtsatsaga, anong kasunod niyan? Sabi doon, it is an act of showing or expressing hope. Which is in an optimistic state of mind that involves expecting positive outcomes. Ito ngayon yung kasunod natin, na ikaw ay umaasa, nag-expect ka ng isang positibong output sa ating inaasahan. Sabi ng Hebrews 11:1, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things that is not seen. Ang tawag ng Bible doon ay faith or pagtitiwala or pananampalataya. Pagtanampalataya saan? Kapag ang isang bagay ay alam mo na mangyayari kahit hindi mo pa siya nakikita. No.
Ayan. Ito ay pagtitiwala sa mangyayari sa tinaasahan at katiyakan tungkol sa bagay na hindi natin nakikita. Ano sabi ng verse 2 ng Hebrews chapter 11? Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Kinalugdan ng Diyos daw. No, sabi daw, the Lord has given favor to those who are in before us na nagtiwala sa ating Panginoon. Kung titingnan ho natin, sino yun? Ang daming karakter ng Biblia na nagtiwala, naglagay ng kanilang tiwala sa Panginoon. Titingnan natin si Noah. Anong utos ng Diyos kay Noe? Sige nga, anong utos ng Diyos kay Noe? Gumawa ka ng isang malaking barko. Saan? Sa ibabaw ng bundok. In the normal sense, gagawa kayo. Kahit ako kung magtatanong din ako Lord naman, pagkagawain mo ko ng barko sa ibabaw ng bundok, gagawa ko barko dito sa sa tabi siguro ng dagat, no? Para pag nag-high tide, pwedeng lumutang. Pero hindi. Paggawain ka ng Diyos sa bundok. Diba? Pero tingnan nyo, sumunod si Noah? Yes. Pagkabat hindi nyo nakikita kung ano yung outcome, nalugod ang Diyos kay Noah. Bakit? Sino mag-aakala na uulan pala, na talaga ang buong mundo ay lulubog? Pero he finished the ark and in the right time, pati yung mga hayop, sinama niya at sila ay lumutang noong nagkaroon ng judgment ang mundo. Sa Abraham, ano sabi ng Lord kay Abraham? Abraham, okay naman na yung kanyang kalagayan dito Pero sabi sa kanya, sabi sa kanya ng Lord, Abraham, punta ka sa Kanaan. Doon ka magsisimula na isang bagong bansa, may pagkagawa ako sa iyo. So what did Abraham do? Umalis siya doon sa kanyang kalagayan at pumunta sa isang bansa na kanyang hindi pa napupuntahan. Di ba may pagkakataon na gano'n? Pag nililit tayo ng Diyos na magkaroon ng isang activity sa ating buhay na hindi mo nakasanayan, ano ang unang tendency natin? Magkaroon ng katanungan, tama? Paano na lang ako? Paano ko mabubuhay doon? Saan ako kukuha ng pera? Di ba? Kaya nga itong pangatlo, ang title niya ay Demonstrated Hope. Ito ngayon yung hope, mga kapatid, yung kakabit ng faith. Humahakbang ka ngayon sa pananampalataya. I would just like to share a testimony sa inyo. When we started yung ating outreach doon sa paano kay Kuya Joseph? Sa Bagtas, sa Tansa. Sa totoo, the outreach was transferred to us. With magkano budget noon, Ate Grace, natandaan mo? 500 pesos lang ata, ang natira. No? Tapos, nagsimula doon na ang uma-attend doon ay parang lang ata, 12. No, kasi kasama pa yung pamilya nung pastor assigned. So, for me, it looked hopeless. No? Unang service na turn over sa atin yon when Pastor Denson was assigned there, ako naman na nasa Carissa noong time na yun. Kasi Pastor Joseph natin ay, wala siya noong time na yun. Namatay ang kanyang father. So, excited. No? Very hopeful ako. Pagkatapos ko sa Carissa, sabi ko kay Jomar, sama mo ako doon. Gusto kong puntahan, gusto kong makita. Kasi excited ako Alam yung pagdating ko doon, tapos na sila. Sabi ko, Pastor Denson, ba't ang bilis ninyo? Sabi niya, 5 lang kami. Sabi ko, ha? 12 yan, alam ko ba't naging 5 na lang kayo? Kasama pa kayo ni Ate Alice? Oo, si Ate Alice nagpakanta, ako nag-gitara, ako na rin nag-sermon. So, ilan kayo? Sabi ko, 5. Di nga. Ito nga, pinakita sa kayong picture, nag-selfie pa kayo, 5 lang kayo talaga, ha? Di ba? So, alam nyo, yung pakiramdam ko noong time, para kung nanlata. Sabi ko, tama ba yung decision na ginawa namin? No? Kasi, umaasa ako May inaasahan ako. Sabi, Lord, ikaw ang nag-utos dito. Lord, ikaw tong nagdala nitong gawain na to. Sa'yo to. So, we are expecting na, Lord, sana, ganyan. Pero hindi God put us first in a situation na na kailangan mong magtiwala sa Kanya. And that's what we did. No. So, kay Joseph, noong mga panahon na yun, first month, second month, natatanda ko nagre-reklamo na siya. Sabi niya, pagod na ako. Bakit? Kakabisita, tapos ilang kami, sabi niya, nadagdagan naman, Perd, yung 5, naging 7.
Wow, naging 7 na kayo, ha? Tapos, anong sumunod? Isang buwan, parang ano na sila? 10 na sila. Uli. Kalahating taon na lumipas. No. Sabi namin, how are we going to continue in the ministry? Alam nyo, balik kaming mga pastor saan? Ang tiwala kasi, wala sa nakikita kung hindi sa hindi natin nakikita. How do you demonstrate that activity in your life? Tuloy ang gawain. Oh. Alam nyo, natutuwa kami. So, pinagtulungan, salamat sa inyo, ng mga kapatiran natin dito na may heart sa missions at nakaka-reach out para doon. Nagkaroon ng Saturday na gawain. No, Saturday, gawain, handled by Ate Jazz, no, the children's ministry. Nagkaroon ng gawain. Sabi namin, magsimula tayo sa mga bata. Ang gagawin natin, bili tayo ng pagkain. No? Bili tayo ng pagkain. Ha? Sabi, sige. Sige. May nagbigay kasi, may nagbigay. Sabi, ayos. May ano tayo, may pabiskwit. Sabi ko, parang pabiskwit, pakape. Ba't si Kuya Joseph naman kasi binili kape. Sabi, Kuya Joseph, parang may lamay tayo dito sa ano, ha? Bata pa lang yan, bata. Ba't kape at saka biskwit agad? Sabi niya, si Bert, yun yung kaya natin eh. Sabi ko, sige, pray pa tayo. Diba? So, merong mga ginamit ang Panginoon na mag-sustain doon sa gawain. At, nag-level up. Sabi ko, may pasopas na tayo ngayon. May pasopas na, ha? Tapos sa susunod, meron tayong palugaw. Wow, kompleto, ha? At yung lugaw, lugaw with egg. Nadadagdagan. Hindi ko sa lugaw. So, doon yung mga bata, maaten. I could remember that time when we were pauwi na kami na Ate Jazz. Sabi ko sa kanya, may budget pa ba? May budget pa ba? Paano tayo sa susunod na Sabado? Sabi ko, may budget pa ba? Malinaw ho sa akin, nakatatak sa isip ko yun. Sabi natin, Jazz, simple ang sagot niya sa akin, ang Diyos sa mag-provide. And true enough, ang Diyos hindi kailanman nagkulang. During that week, a friend called sa kaibigan, sabi niya, ano yung nakita kong ginagawa niya? Kung papadala ako para dyan. Tapos sunod-sunod. May nagpadala. Umabot na ng Pasko, Disyembre, nagkaroon tayo ng pang-sustain doon. Dumating nga ako sa point na hindi mo namin nilabas lahat. Bakit? Kasi sunod-sunod yung biyaya ng Diyos. Alam nyo, January pa lang, nakaschedule na February, March, may nakaschedule na magko-commit, magpapabiding doon sa mga bata. Ganun kabuti ang Diyos. Amen? No? Bakit? Kasi sa Kanya tayo umaasa. Yung bagay na hindi mo nakikita or yung limitasyon ng ating isipan ay parang isipin natin, parang wala na itong pag-asa. Ngayon, Kuya Joseph is so busy there. The last Sunday, we were there. Ang attendance natin umaabot ng halos 30. No, almost 30. The majority of those are mga kabataan. Nakita namin kung gaano ang Diyos ang nagbibigay at nagsusustain kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya. Diba? Sabi ko nga nung una, kung titingnan ko lang, kung titingnan lang natin, Kuya Joseph, itong budget dito, parang wala tayong mararating eh. Pero hindi. Dahil sa ito ay gawain ng Diyos, and we leave everything to our God, na Lord, ikaw ang bahala dito. Si Rahab ay isang karakter sa lumang tipan na nilagay ang kanyang pag-asa saan? Sa pagtitiwala na siya ay maliligtas nung nagkaroon ng digmaan ang bansang Israel at ang Jericho. Ano ang inaasahan niya? Yung kanyang tali na ipinang baba doon sa mga espiya, doon siya nagkaroon ng aasahan. Si Gideon, nung siya ay natasan ng Diyos na lupigin ang mga Midianita, ano ang budget ni Gideon? 20,000 na warriors. Pero sabi ng Lord, hindi, masyadong madami ang Gideon. Baka kasi, pag lumaban kayo, natalo mo yung kalaban, isipin mo, natalo namin 20,000 kami, magagaling kami, warriors kami, matatapang kami. Hindi. Ano ginawa ng Diyos sa kanila? 300 lang, Gideon, 300. Lalaban ka sa isang army na 300 lang ang tao mo. Diba? Pero
what the Lord did. Dahil sa nag-follow si Gideon, okay Lord, buo ang aming tiwala sa inyo. Kailangan pa ba makipaglaban nila Gideon? Halos hindi na eh. Nakatago lang sila sa dilim, tumorotot, nagbasag ng kanilang mga sulo at saka ng banga. Ang Diyos ang gumawa at kumilos doon. Nag-away-away. Yung kanilang kalaban, hindi na kailangan patayin. Kusang nag-away-away. O, di ba, sarap nun, nanonood ka lang, papatayin na sila. O, nakaredy ka, di ba? Anong ginawa na sa dulo? Nagabang na lang. Yung mga tatakas, yun na lang ang kanilang hinabol. Ganon kasi, no, pag ang tiwala natin, ibigay natin sa Diyos. Amen po ba ron? Kaya sabi doon, no, ang Diyos nalulugod sa mga tao nung una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. So sana sa atin, gano'n din po tayo, no? Magkaroon tayo na, habang tayo sinasabi natin, madali ka sabihin yan eh, magtiwala ka sa Panginoon, asahan mo lang ang Lord sa ating sitwasyon mo ngayon. Pero, ang tanong, paano mo ginagawa yan ngayon? No? So, we demonstrate our hope. Nakikita itong ating inaasahan. It is the act of showing or expressing hope, which is an optimistic state of mind that involves expecting positive outcomes sa ating buhay. Lastly, we go to our saving hope. Pag sinabi nating saving hope, okay, demonstrated hope. Then lastly, we have what we call saving hope. Nagliligtas na pag-asa. Sabi ng verse natin kanina, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi yun matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sino tao ang aasa kung ito ay nakikita na niya. Ngunit kung maasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Naghihintay tayo ng buong tiyaga. Saan? As Christians, we are hoping sa ating Panginoong Jesus. Kung titignan natin, anong future meron ang mundo? Kung aasahan daw natin ating nakikita ngayon, ang daming mga bagay na magdudulot sa atin ng agam-agam. Parang maiisip ko nga, parang pahirap na ata, pahirap ang takbo ng mundong ito eh, no? Parang naisip ko nga minsan, maigi pa nga yung mga taong nauna sa atin. Wala na silang problema ngayon. Di ba? Tayong nabubuhay pa ngayon, katakot-takot na problema natin. Di ba? Simula pa lang ng taon, nagulat ako, kada linggo, taas ng taas ang ang gasolina. 5 piso, nagulat ako kagabi, for the month of January, 5 pesos agad ang tinaas ng mga gasolina. Bababa ng mga 10 centavo, gano'n, pero 5 piso tinaas in total. O ngayon naisip ko, asan yung mga bilog-bilog? Ano nangyari sa bilog-bilog natin? Ngayon, bumilog na ng bumilog. Yung lumaki na lumaki. Yung gasolina. Diba? Minsan, ang bansa, minsan, puro ng kaguluhan sa buhay, maraming mga, kahit sa politika natin yun, magulo na rin. Diba? Iisip ko na nga lang pag nanonood ako, kaya Mr. Ka, ayoko na manonood ng balita Bakit, di ba? Balita, si Comelec, nag-print ng balota. Inulit yung printing ng balota. Sige, inuulitin na naman. So, ano ang asahan ko sa political scene ng bansa? Di ba? Balota pa lang yan na balota. Ang gulo-gulo na ng balota. Di ba? How much more kaya yung taong i-elect natin sa ganoong pagkakataon? Di ba? But, Jesus gives us what? Jesus gives us the ultimate hope in our life. Sabi nito, kung umaasa tayo sa hindi natin nakita, hinihintay natin yun ng buong tiyaga. As Christians, ano yung inaasahan natin? Ano yung hinihintay natin ng buong tiyaga? That someday, after this life, we have a life na kasama ng ating Panginoong Jesus. Amen? Yung buhay doon, wala nang hirap, wala nang sakit, wala nang bigat, wala nang alalahanin, wala ka nang stress doon sa buhay. Yun ang pag-asa na meron tayo. Diba? Yun yung bagay na nilook forward ng mga Kristiyano. At salamat. Bakit? Dahil sa Diyos, meron tayong pag-asa, hindi lang sa buhay na ito, kundi hanggang sa susunod na buhay. Ang pinakawawang tao siguro yung wala ka ng pag-asa sa mundong ito, tapos namatay ka na ng walang pag-asa, tapos pagbulat mo after ng kamatayan, manginit. Ang init ata, diba?
Buti salamat. Merong Diyos na siyang naging dahilan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi nito, optimism is the belief that my dreams will all come true. Maganda yan. Positive tayo. Positive outlook tayo sa ating buhay. Whereas, biblical hope, sabi ito, which is the saving hope, it is the hope of Jesus. Is faith that God is with us in this life no matter what comes. Amen? Ano man ang sitwasyon na daanan natin. Sino nakakasiguro na sa taon na ito, ang lahat ng bagay ay papabor sa atin sa inaasahan natin? We are not sure in our year. Sa sunod na pagtatagpo natin, February na. No. Ano meron sa February? Ano meron sa March? Ano meron sa June? We may started this year na meron tayong mga bagay na hindi naging okay agad sa ating buhay. Marahil yung iba sa inyo, nag-start kayo sa taon na ito, ano ba yan? January naman, problema agad ng aking nakasalubong. O maaaring iba sa atin, nagkaroon ng mga sitwasyon ng buhay na parang ang hirap tingnan. Tutuloy pa ba ako, Kuya Pers? Sabi to, no matter what comes, even if our own dreams do not come true, creating good even out of bad, wisdom out of disaster, deeper love out of pain and reversal. Ibig sabihin, ano yun? Ano man ang mangyari, merong Diyos na pwede nating asahan. And we hope, not in this life. Sabi nga, pagkakataon minsan na minsan sa lupa, umaasa tayo na sana yung bahay, magkaroon ako ng sarili kong bahay, magkaroon ako ng sarili kong negosyo. Paano kung hindi nangyari sa panahon na ikaw ay nandito sa lupa? But we look forward to that day na sa piling ng ating Panginoon, meron tayong future kasama siya doon sa kalangitan. And I would close with 2 Corinthians chapter 4, verse 17 to 18. Hindi ko lang po na isulat dito. Sabi dito, anong sabi ng 2 Corinthians 4, 17 to 18? Sabi niya, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy naman lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Sabi ni Paul yan, hindi ako nasisiraan ng loob, bagamat ang hihina ako sa buhay na ito. Sabi niya, patuloy naman lumalakas ang aking espiritu araw-araw. Verse 17, 2 Corinthians 4:17, at ang bahagya at panandiliang kapighatiang dinaranas namin ngayon, magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Yun ang sasabi ko kanina, temporary lang yan. And 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na aking hindi nakikita. Mga kapatid, hindi natin alam. Like I said earlier, we don't know what this year would continue to bring us. And life is full of uncertainties. Marami tayong marahil tanong sa Lord. Lord, paano na? Lord, paano gagawin ko? Lord, paano itong aking sitwasyon ngayon? Ikaw ba ang magbibigay? Ikaw ba ang tutugon? Kailan, Lord? Hanggang kailan ako magtsatsaga? Hanggang kailan ako maghihintay? But truly, a saving hope na meron tayo ay pinapakita hindi lang sa panahon na to, kahit sa kabilang buhay. At yun ang pag-asa. Ang Diyos nga, pinaghahandaan tayo sa future. Bakit hindi natin ibigay ang buong pagtitiwala natin sa Panginoon sa umagang ito? I don't know. Maybe some of you came here this morning, meron kayong mga bagay na gumugulo sa inyong isipan. Saan ako kukuha ng ganito? Paano ko magkakaroon ng ganyan? Ano yung inaasahan ninyo sa taon na ito? Sa pagpapatuloy natin sa buhay natin. But I want to tell you this morning, may pag-asa tayo sa Diyos na hindi man natin nakikita, pero sa Kanyang mga salita, binibigyan tayo ng kapanatagan na meron tayong aasahan sa buhay na ito. Amen po ba roon? Nawa, bigay at pagkatiwala natin sa Panginoon ang ating mga
alalahanin sa taon na ito. Tayo po yung mukha, tayo po yung manalangin. Kami, Panginoon, ay lumalapit sa inyo sa umagang ito. We thank you, Lord God, for giving us opportunity to hear your word. And there are times, Panginoon, sa aming mga buhay na minsan, Panginoon, kahit kami, nawawala na rin ng pag-asa na ituloy ang mga sitwasyon ng buhay. Maybe some of us, Lord, came here with an unexpected situation, Panginoon. Sitwasyon na minsan nagdadala sa amin sa doubt kung tutuloy pa ba namin, Lord, o give up na kami. Panginoon, sa umagang ito, alam mo po ang laman ng puso na bawat sa amin. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na nangangailangan kami ng pagpapalakas na nanggagaling sa inyo, sa mga pagkakataon, Panginoon, na kami po ay nabibigatan. Sa pagkakataon, Panginoon, na kami po ay gusto na namin, Lord, sumuko. Panginoon, bigyan mo kaming pag-asa muli sa umagang ito. Buhatin mo kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Kung meron sa amin dito ngayong umaga ito, Panginoon, na nangailangan, Panginoon, ng paghipo galing sa inyo, Lord, sa'yo namin po ito nilalapit at pinagkakatiwala. Umilas ka, O Diyos, sa aming puso at sa aming buhay sa umagang ito. Lord, paalala mo sa amin na hindi mo kami iniwan at ikaw ay laging nariyan. Meron kaming pwedeng panghawakan, Panginoon, sa pagkakataon ng buhay na kami, Panginoon, ay wala ng pag-asa. Salamat, higit sa lahat, we have that saving hope that someday, after sa buhay na ito, we can still continue to have a life with you. Salamat ng maraming Panginoon, at maasa kami na ang laman ng mga puso ngayong umaga magkaroon at babaunin namin pag-asa, Panginoon, hanggang sa mga susunod na panahon ng aming buhay. Be with us, Lord. Be with each and everyone. Be with this church. Be with us sa aming pong mga trabaho. Be with us sa aming pong relationships. Be with us, Lord, sa mga bagay na aming dinadalangin sa inyo. At hindi kami, Lord, mapapagod. Hindi kami susuko. Kundi, aming Panginoon, hihintayin ang iyong pagkilos sa aming mga buhay. Increase our faith, Lord, as we put and trust our future sa inyo. Purihin ka po, O Diyos, sa umagang ito, sa iyo po lahat ng papurit pagsamba. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Let's pray. Lord, we thank you, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat po sa iyong mabiyayang pagkilos sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, na iyong ipinahayag sa amin. Tunay po, O Diyos, na ang iyong patuloy na paalala ng pag-asa sa aming mga buhay, Panginoon, ay nagbibigay sa amin ng ibayong lakas upang magpatuloy sa amin pong paglilingkod, pagpupuri, pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat po dahil hindi mo kami hinahayaan na manghina at patuloy na inagabayan mo kami, Panginoon, sa aming faith at aming pong hiling, Panginoon. Tunay po, O Diyos, na ang aming mga buhay ay maging karapat-dapat na pagpupuri sa iyo, pagsamba sa iyo, lalo, Panginoon, sa isang linggong darating. Ano man ang aming gagawin, ito'y maging kapahayagan ng aming pagkilala sa iyong kabutihan at gayon din, Panginoon, ng aming pananampalataya sa iyo. I-bless mo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nakasama namin ngayong umaga. Ang aming pong hiling, O Diyos, ay patuloy na pagpapala ng kalakasan at biyaya sa kanilang mga buhay, at aming pong hiling na makasama pa namin sila sa mga susunod na mga linggo ng aming pong mga gawain. Namin din pong patuloy na nilalapit sa iyo ang patuloy na kalakasan din at recovery sa operation sa mata ng aming kapatid na Kuya Sol kahapon, yung complete healing na nagmumula po sa iyong maranasan niya. At patuloy po namin inihiling sa mga sandaling ito
ang aming kapatid na Irish, Panginoon, na mag-undergo sa isang procedure this coming Tuesday. We pray for her. Samahan mo siya, Panginoon, at pakaingatan. Yung pag-drain sa tubig sa kanyang baga, Panginoon, ay maging matagumpay. I-provide ang mga pangangailangan niya ng kanyang pamilya, lalo, Panginoon, yung kalakasan ng pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Naniniwala kami, walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming dakilang manggagamot, our Jehovah Rapha, our great healer. Anumang bagay o karamdaman mayroon sa kanyang katawan, sa iyong pangalan na aming Panginoong Yesus, ay aming pong hinihiling na iyong alisin ito, Panginoon. Maranasan niya ang complete healing na nagmumula po sa iyo. Purihin ka po, dakilang Ama, maging ang panalangin ng bawat isa sa mga sandaling ito. Anuman yung mga bagay na nasa aming mga puso at nasa aming mga isip, mga pinagdaraanan sa buhay na ngayon, Panginoon, ay nagiging alalahan niyo sa amin. Sa iyo po namin ito pinapagkatiwala. At dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang siyang maging lakas at patnubay namin sa bawat araw. Salamat po sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus, ang aming dalangin. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumating lahat ng pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pag-iibis at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mulangit pagpos sa walang hanggan. Amen.